Yamang may asawa naghanap ng ibang babae matapos malaman na may anak na pala ang napangasawa niya. Pero paano kung nagkamali lang pala siya ng akala pero nakagawa na siya ng maraming kasalanan? Ako si Steve, negosyante at may mapagmahal na asawa. Nagkasala ako na naging dahilan ng hiwalayan namin. Tunghaya ng kwento ng aking buhay. Dahil malakas ang ulan, ay dahan-dahan lang sa pagmamaneho si Steve. Hapon pa lang, pero parang hindi na niya makita ang daan. Agad niyang naapakan ng brake nang may biglang pumara sa kanyang kambal na batang babae. Binuksan niya ang bintana at dumungaw para kausapin ang mga ito. Ang lakas ng ulan pero nandito kayo sa labas? Saad nga ni Steve. Ngumiti sa kanya ang kambal na cute. Makikisakay po sana kami sa Land Cruiser niyo. Hahanapin lang po namin si Mama sa Maynila. Sabi nga ng batang si Krisa. Basang-basa na nga ang mga to kahit payong ay wala man lamang dala. Nagtaka pa nga si Steve kung paano nalaman ng babae na Land Cruiser nga ang kanyang sasakyan. Sige. Agad binuksan na nga lamang ni Steve ang pinto ng front seat para makapasok ang mga ito. Kinuha niya ang kumot na dala at ibinigay nga sa mga cute na bata. Maraming salamat po! Nakangiting saad ni Ella. Ngumiti lang si Steve. Nilagyan din niya ng seatbelt ang mga ito. Maliliit lang naman ang katawan, kaya nagkasya lang. Tumango siya sa kanag-umpisa nang magmaneho palayo. Tahimik lang ang mga bata na halatang nilalamig, kaya pinindot niya ang off button ng aircon. Alam niyo ba kung saan sa Manila ang mama ninyo? Pangusisa nga ni Steve. Nagkatingin na ng dalawang bata. Ang cute ng mga tong tignan. Dahil kambal tapos parehong magaganda. Hindi po pero alam po namin ang pangalan niya. Sinabi ng papa bago po ito mawala, nagkasakit po kasi siya eh. Sagot nga ni Krisa. Katamtaman nga lamang ang bilis ang pagmamaneho ni Steve. Bukod sa may mga bata nga siyang kasama, ay madulas nga ang daan. Okay, ano bang pangalan niya? Saad nga nito. Para matulungan ko kayong maghanap pagdating sa Manila. Ngumiti lamang ang kambal. Ivy Jimenez po! Sagot nga ni Ella. Sandaling napatigil nga si Steve. Ha? Sigurado ka? Gulat at nalalamig ang pakiramdam niya nang banggitin ng kambal ang pangalan ng kanyang asawa. Opo! Sagot ni Krisa. Pinipilit ni Steve na kumalma. Naguguluhan siya. Paanong magkakaanak kung hindi naman ito nabubuntis? Naisip din niya na baka kapangalan lang dahil hindi lang naman ang asawa niya ang nag-iisang tao sa mundo. Okay, tiisin niyo na lang muna ang lamig dahil matagal pa tayong makakarating ng Maynila. Tumango ang kambal. Hindi niya pinahalata sa mga ito na bothered siya. Ilang oras ang naging biyahe nila bago sila nakarating. Tulog na ang dalawang bata kasi gabi na rin. Siguro narinig ng mga ito ang pagdating niya ay may nagbukas ng gate. Akala niya si Ivy pero kasambahay pala. Sinabihan niya ang mga ito na asikasuhin muna ang mga batang kasama niya. Naunang pumasok sa loob ng bahay si Steve. Sa hagdan pa lang ay nakasalubong na niya ang asawa. Pinagalala mo ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Maulan pa naman ang panahon. Ako mangyayakap sa kanya si Ivy pero umiwas nga siya. Dahilan para magtaka ito. May kasama akong mga bata. At hinahanap ka nila. Mga anak mo raw sila. Napakunot na si Ivy. Ano? Paano mangyayari yun? Tayo nga hindi magkaanak eh. Nagmamadaling umakyat nga ng hagdan si Steve. Sinundan din siya ni Ivy. Ewan ko sa'yo. Kahit anong paliwanag mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Yun ang masakit. May anak ka sa iba tapos tayo wala. Saad na nga ni Steve. Lumagapak nga ang pisngi nga ni Steve. Ako ang asawa mo. Dapat sa akin ka maniwala. Naiiling nga si Steve. Ang mga bata na mismong nagsasabi na ikaw ang mama nila. Lumuwas nga sila ng Maynila para hanapin at nagkataon naman na dumaan ako kaya pinara nila ako. Kumunot ang noo ni Ivy.
Nasaan ngayon ang mga bata na sinasabi mo? Kakausapin ko sila. Wag na. Hindi na magbabago pa ang katotohanan. Umiling na nga lamang si Ivy na tumingin sa kanya. Ganyan ka pala? Basta ka nalang naniniwala sa sabi-sabi without even looking for an evidence? Ang sakit lang sa puso na mismong asawa ko ayaw maniwala sa akin. Huminga ng malalim si Steve. Ewan ko sa'yo. Agad siyang bumaba ng hagdan at dumiretsyong lumabas ng front door. Magpapahangin muna siya ngayon dahil sobrang bigat ng kanyang puso. Saan ka pupunta ha? Bumalik ka rito! Narinig pa niya ang sigaw ni Ivy, pero hindi na lang niya ito pinansin. Pagkasakay niya sa kotse, ay pinatakbo na niya palayo. Pagkatapos niyang mapaandar. Napadpad si Steve sa sikat na bar dito sa Maynila. Ang daming tao pero pumasok pa rin siya sa loob. Dahan-dahan siyang pumunta sa counter. Uupo na sana siya nang may biglang humawak sa braso niya. Ako dyan. Nakangiting sabi nga ni Giselle. Natawa na nga lamang si Steve na may halong hiya. I'm sorry, tabi na lang tayo. Napabuka nga siya ng hangin dahil kitang-kita niya ang mayaman nga nitong dibdib na nakabuyang-yang nga lang. Kinulang sa tela ang suot nitong blouse. Sige, wag ka lang umalis dyan. Tatabi na lang ako sa'yo. Sagot nga ni Giselle. Napabuntong hininga na nga lamang si Steve nang humawak pa nga sa hita niyang babae. Maya-maya lang ay nagumpisa na nga siyang umorder ng alak. Kanina ka pa umiinom? Kumindat ang babae. Hindi naman. Bago pa lang. Tila nangaakit na saad nga ni Giselle. Umorder na rin ang babae, kaya umiinom sila habang nagkukwentuhan. Hindi na mamalayan ni Steve na napapadami ang kanyang inom hanggang sa nalasing siya. Nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan, ay tumayo na siya para pumunta sa comfort room. Pagkatapos niyang umihi, ay nagulat siya dahil hinarangan siya ni Josiel. Anong ginagawa mo dito? Saad nga ni Steve. Nagulat si Steve nang bigla na lang siya nitong siniil ng halik. Bigla siyang nakalimot kaya gumanti siya at pumasok silang dalawa sa comfort room. Samantalang si Ivy ay napahinga ng malalim dahil sa nangyari. Kanina pa niya hinintay na makauwi si Steve para mag-usap sila ulit. Ayaw niyang matulog na magkagalit silang dalawa. Hindi siya natakot o kinabahan man lang dahil malinis ang konsensya niya. Nang makaramdam ng lungkot sa loob ng kwarto, ay naisipan ni Ivy na lumabas para puntahan ang mga bata na naging dahilan ng away nilang mag-asawa. Nasa guest room daw nilagay ng kasambahay, kaya sumilip siya doon at nakita niya ang kambal na batang babae na sobrang himbing ang pagkakatulog. Hindi na siya pumasok sa loob para hindi magising ang mga ito. Bumalik na siya sa kwarto upang matulog kahit na hindi siya mapakali kasi wala pa ang asawa niya. Kinabukasan ay magkasabay sila ni Steve na lumabas ng kwarto. Umuwi pala ito, pero sa kabila natutulog ni, hindi man lang siya tinabihan. Anong oras kang nakauwi kagabi? Tanong nga ni Ivy. Agad siyang tinalikuran ni Steve. Hindi man lamang siya nito magawang tignan. Wala kang pakialam. Asikasuhin mo na lang ang mga anak mo. Napabuntong hininga na lang si Ivy. Sinusundan niya ng tingin na pababa ng hagdan si Steve at tumulo ang kanyang mga luha. Nang tuluyan ng makaalis ang asawa, ay bumaba na rin siya ng hagdan. Nadatnan niya ang kambal na nakaupo sa sofa. Agad na yumakap ang mga ito nang makita siya. Napangiti na lang si Ivy ni hindi man lang niya magawang magalit sa mga ito. Kumain na ba kayo? Titig na titig ang mga to sa kanya. Opo, masarap po ang ulam namin. Maraming salamat po. Sagot naman ni Krisa. Hindi pa yata nasabi ni Steve na ako ang hinahanap nila. Kaya ganito lang ang mga to. Sa isip-isip nga niya. Walang anuman. Sagot ni Ivy. Naupo na nga silang tatlo. Ikaw po bang asawa ni Sir? Tanong nga ni Ella. Napangiti na nga lamang si Ivy. Ang cute ng batang to. Kung sino man ang totoong ina nila, talagang magsisisi talaga to pagdating ng panahon. Oo, siya nga pala.
Pwede ba tayong mag-usap doon sa itaas? Sabay nang umiti ang kambal. Sige po, sagot naman ni Krisa. Maya-maya lang ay tumayo na sila at magkasabay na umakyat ng hagdan. Sabay pasok sa loob ng kwarto. Huminga ng malalim si Ivy. Ayaw niyang sakta ng mga batang ito pero kailangan niyang sabihin na hindi siya ang ina na hinahanap nila. Bakit kayo nagpunta dito sa Maynila? Nang kayo lang, hindi ba kayo natatakot? Nagkatinginan ng kambal. Hahanapin po namin si Mami, hindi po namin siya nakasama. Si Ella na nga ang sumagot. Naiiling na lang si Ivy. Bawat masisirang pagsasama at conflict ng magkarelasyon ay mga anak ang maiipit, kaya ayusin ang mga desisyon bago pa may madamay na inosente. Dahan-dahan na naupo si Ivy sa sofa at tiningnan ng mga bata. Siya nga pala ako si Ivy Jimenez. Pero gusto lang sabihin na hindi ako ang mama niyo, okay? Kung totoo, ay hindi ko yun ipagkakait sa inyo pero hindi talaga. I'm sorry. Umiling ang kambal. Biglang sumakit ang puso na Ivy nang biglang humagulgol ang mga to. Bakit naman po ganun? Hindi siguro ikaw ang hinahanap namin pero bakit pangalan mo po yung sinabi ni Papa bago po siya mawala? Turan nga ni Krisa. Agad na niyakap nga ang mga bata at napaiyak na nga rin sa Ivy. Walang tigil ang tulor sa kanyang mga mata. Sigurado ako na hindi ako. Naunang kumalas nga ng yakap ang mga to at sabay na nagpunas ng basang pisngi. Wala ka po bang nakilalang Adrian Olivares po dati? Tanong nga ni Ella. Napanganga si Ivy. Kaibigan niya si Adrian noong araw. Pumunta siya rito sa Maynila, kaya nawalan sila ng communication sa isa't isa. Pareho silang ulila dahilan para nag-click ang friendship nila. Naiiyak na naman si Ivy dahil wala na pala ang kaibigan. Niyakap niya ng mahigpit ang mga bata. Gusto niyang iparamdam sa mga ito na nandito lang siya. Mga anak pala kayo ni Adrian? Kaibigan kong matalik ang papa niyo. Yumakap din ang mga bata sa kanya. Ibig pong sabihin hindi talaga ikaw ang mama namin? Turan nga ni Krisa. Napahinga ng malalim nga si Ivy. Oo. Sabay na tumingin nga sa kanyang kambal. Patay na po si Papa. Hindi din naman po alam kung saan po hahanapin si Mami. Paano na po kami ngayon? Sambit nga ni Krisa. Inayos niya ang buhok ng mga bata. Naiintindihan niya si Adrian. Pangalan niya ang sinabi nito dahil alam nitong hindi niya pababayaan ang mga anak nito. Nabanggit kasi niya dati na kung sino sa kanila ang mauunang magkapamilya ay aalagaan nila ang mga anak ng isa't isa. Huwag ka na kayong malungkot. Nandito naman ako Hindi ko kayo pababayaan. Pwede niyo din ako maging mama. Sad pa nga nito. Naiyak naman si Ivy dahil niyakap siya ng mga to ng mahigpit. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa na sambit nga ni Ella. Tumango naman si Ivy. Makalipas ang ilang linggo ay lungkot na lungkot ang pakiramdam ni Ivy dahil hindi pa rin siya kinikibo ni Steve. Sa tuwing lumalapit siya ay umiiwas ito tapos napapansin niyang gabi-gabi na ito kung umuuwi. Kumakati na ang bibig niya. Na magtanong o makipag-away dahil may unresolved issue pa sila. May ebidensya din siya to prove na totoo ang sinasabi niya. Samantalang si Steve ay napahinga ng malalim dahil sa nangyari noong nagpunta siya sa bar. Nadagdagan pa ng magpalitan sila ng numero at may kontak sa isa't isa. Aminado din siya na nagkasala siya sa relasyon nila ng kanyang asawa pero patas na sila ngayon. Malalim na ang gabi nang umuwi si Steve. Magkasama silang dalawa ni Josel na ginuman sa pad nito. Pagpasok niya sa front door ay sarado ang lahat ng ilaw. Ang dilim kahit may kuryente naman sa kapitbahay nila. Nasilaw si Steve nang bigla niyang lumiwanag ang living room. Nakita niya si Ivy na nakaupo sa sofa kaya napakagatlabi siya. Imbes na ayusin natin ang problema natin, mas pinili mo magpaka-feeling binata? Now tell me,
Ayaw mo na ba ng pagsasamang to, ha? Sumimangot si Steve. Talaga? Unbothered ka sa problema na meron tayo? Ngumisi si Ivy. Actually, hindi naman talaga problema kung inalam mo muna ang totoo bago ka nag-react, di ba? Those kids ay anak ng kaibigan ko, si Adrian. Nababanggit ko pa nga siya sa iyo isang beses, di ba? Natigilan si Steve. Paano mo nalaman? Huminga ng malalim si Steve, kinakabahan siya ng sobra. Nakausap ko mismong mga bata tapos nagpa-DNA test kami. Naiiling na lang si Steve na napaupo sa sofa. Now what? Tapos na ang issue nila pero nagkasala na siya rito. Nagkaroon siya ng babae na hindi nito alam. Anong gagawin niya? Ngayon pa lang ay kinakain na siya ng guilt. I'm sorry. Puno ng emosyon ang pagkakasabi ni Steve. Dali-daling lumapit sa kanya si Ivy at niyakap siya ng mahigpit. Mas lalo pa siyang naging problemado. Okay lang, ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Paminsan-minsan may hindi pagkakaunawaan. Basta ang hiling ko lang, kupupin natin ang mga bata dahil wala na silang mapupuntahan pa. Napahinga ng malalim si Steve kasi unti-unti nga siyang kinakain ng guilt. Walang problema. Saad na nga lamang niya. Maya-maya lang ay kinarga niya ito habang paakyat sila ng hagdan. Pagpasok nila ng kwarto ay dahan-dahan niyang ibinaba ang asawa. Saka siya nagpunta sa banyo para maligo. Saan ka nga pala galing? Tanong nga ni Ivy. Napakagatlabi na nga lamang si Steve. Another kasinungalingan na naman ang isasagot niya. Sa labas, nagkayayaan lang kami ng mga staffs ko. Namalayan na lang ni Steve na bumukas na ang pinto ng banyo at pumasok si Ivy. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan nang ipalandas ng asawa ang kamay sa kanyang likod pababa sa baywang niya. I love you. Niyakap siya ni Ivy ng mahigpit. Ang tagpo nilang ito ay nauwi sa kama at pansin niya na sobrang himbing ng pagkakatulog ng asawa sa kanyang tabi. Naging masaya na ulit ang kanilang samahan, mas naging matibay na ngayon. At para na rin sa naging babae niya, ay hindi na siya nakipagkita rito, tapos blacklisted na ito sa kontak niya. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Ivy ay natutuwa dahil nalagpasan nila ni Steve ang kanilang problema. Mas naging matatag sila ngayon kumpara noon, naging understanding na sila sa isa't isa. Natutuwa sila ngayon kasi may mga bata silang kasama sa bahay. Natatapalan ng mga ito ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Nasa loob ng kwarto si Ivy, muntik na siyang matumba kasi pagtayo niya ay umikot na lang bigla ang kanyang paningin. Okay ka lang, Mama? May pag-aalala sa boses na tanong nga ni Krisa. Tinulungan siya ng mga ito na maupo nga sa kama. Oo, medyo nahilo lang ako ng kaunti. Agad na minasahe nga ng mga to ang ulo niya. Magpahinga ka na lang muna, Mama. Baka mamaya niyan tuluyan ka pa pong matumba at mahilo eh. Saad nga ni Ella. O sige, matutulog na muna ako ha. Tumango naman ang kambal. Tinulungan pa siya ng mga ito na makahiga at nilagyan siya ng kumot sabay labas ng kwarto. Ang tamis ng mga ngiti ni Ivy, siguro masaya na ngayon si Adrian kung saan ito naroroon. Dahil hindi niya pinabayaan ang mga anak nito. Bandang hapon ay maayos na ang pakiramdam ni Ivy nang magising siya. Hindi na siya natumba pagkatayo kaya dumiretso siyang lumabas ng pinto. Nakasalubong niya ang dalawang bata sa hagdan. Maayos na ang pakiramdam ko. Niyakap nga siya ng kambal. Mabuti naman po, sabi ni Ella. Maya-maya lang ay magkaakbay nga sila ng kambal sabay baba ng hagdan. Siya nga pala, Mama. May babae po sa labas na naghahanap po kay Papa. Turan nga ni Krisa. Napakunot ang noon na Ivy dahil curious nga siya kung sino ang babaeng naghahanap kay Steve. Parang hindi naman masyadong nangyari to. Okay, samahan niyo muna akong puntahan siya. Tumango naman ang mga bata, kaya sabay silang naglalakad papunta sa pinto. Sumilip pa si Ivy sa labas ng gate at nakita niya ang isang babae na nakasandig sa hood ng itim na kotse. Puno ng pagtataka ang isip ni Ivy kung sino ang babae,
lalo na nakita niya ang ikli ng suot nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at umismid ang babae nang makita siya dahilan para tumaas ang kilay niya. Hi, si Steve ang kailangan ko. Sabi nga ni Giselle. Umikot ang mga mata ni Ivy. Hindi niya gusto ang aura ng babae. Huwag mong hanapin ang wala dito. Nandito naman ako ah. Pwede mong sabihin sa akin ang gusto mong sabihin sa kanya dahil asawa ko. Tinasan siya nito ng kilay. Sa kanya ako may kailangan. Pwede ba? Huwag kang makailam. Malditang sambit ni Giselle. Napakunot noo nga sa Ivy. Lahat ng staff sa business nila ay kilala pero ang babaeng to ay hindi kabilang doon. Ano bang kailangan mo sa kanya? Ngumiti ang babae. Namimiss ko na siya. Tila nangasar pa nga nasagot nga ni Giselle. Nanlalaki mga mata ni Ivy sa narinig. Parang nagakyatan ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Kinabahan siya bigla. Ano? Hindi mo ba ako kilala? I am his wife. Ngumiti ang babae. Then nice meeting you. I'm his girlfriend by the way. Matari na sabi naman ni Josiel. Nagdilim ang paningin ni Ivy. Nanginginig nga ang buong katawan niya sa narinig. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi nakakatuwa ang sinasabi mo. Umismid ang babae. I'm not joking. Teka lang, may papakita ko sa yung proof. Naghahamon pa nga na sa adin Giselle. Nanlalaki mga mata ni Ivy nang makita ang litrato ni Steve. Nakatabi ang babaeng kaharap ngayon. Wala kayong karapatan na lokohin ako. At wala ka sa lugar na makiapid sa lalaking may asawa. Tumawa ang babae. Dahil sa samut-saring emosyon ay hindi na nakapagtimpi si Ivy. Agad niyang pinatid ang babae dahilan para tumilapon sa semento ang cellphone nito. Wala kang karapatan na manakit. Sigaw naman ni Giselle. Ngumiti naman sa Ivy ng mapait. Really? Pero ikaw okay lang na manakit ng kapwa mo babae? Sorry ka na lang dahil hindi ako ang tipo ng asawa na iiyak sa harap ng habet. Hindi pa ito nakahuma sa ginawa niya? Ay hinilang nga niya ng ubod ng lakas ang buhok nito. Nakita niya kung paano nanlaki mga mata nito. Let me go, damn you. Pagpupumiglas ni Giselle. Unti-unting humupa ang galit ni Ivy pero hindi niya binitiwan ang buhok nito. Gusto niyang umiyak kaya lang matapang siya. Hindi niya lubos maisip na magagawa siyang lokohin ng Steve. Madaming tanong sa kanyang isipan. Nakatingin lang ang kambal pero walang balak ang mga ito. Napigilan siya na para bang maiintindihan ang nangyayari. Habang si Steve ay napakagatlabi na lang, pagdating niya nagkagulo dahil pumunta pala ang babae niya. Binugbog ng asawa si Josiel sa kanyang harapan. Hindi siya umawat dahil baka madamay siya. Hindi ko to bibitawan hanggat hindi naubos ang buhok mo. Ang lakas ng kabanga ni Steve, parang naging hangin lang siya kay Ivy. Kitang-kita niya sa mukha ng misis ang galit at sakit na ginawa niya. Tama na, ano ba? Sambit nga ni Giselle. Dahil hindi talaga ito na tinigilan nga ni Ivy. Pasensyahan na tayo dahil nagpunta ka pa rito sa teritoryo ko. Aalis ka talaga rito na maraming bugbog. Napangiwi na nga lamang si Steve dahil may sapak, sipa at tadyak. Ang natamo nga ni Giselle mula kay Ivy. Bitch! War freak! Bakit hindi ang mister mo ang bugbugin mo ha? Siya naman ang nagpasimuno nito eh. Palabanaturan pa nga ni Giselle. Namumulang mukha ni Ivy sa galit. Pareho lang kayong malandi. Nang nagkaroon ng pagkakataon si Josiel, ay bigla itong tumakbo palayo. Agad na tumalikod si Ivy kasama ang mga bata. Nagmamadali itong umakyat ng hagdan kaya sinundan niya. I'm sorry Ivy, please kausapin mo ko. Saad nga ni Steve. Hindi siya nito pinakinggan hanggang sa makapasok ito sa kwarto. Napapikit na lang si Steve dahil naisara ang pinto nang pumasok siya kaya sapo lang mukha niya. Nang hawakan niya ang binti ni Ivy ay sinipa siya nito at tinamaan ang mukha niya. Hindi ang paghingi ng tawad ang kabayaran sa panloloko mo. Ang kapal na mukha? Aalis ako sa bahay na to. Dadalhin ko ang mga bata. Maghiwalay na tayong dalawa para naman magkaroon kayo ng pagkakataon ng babae mo. Palaban na saad nga ni Ivy. Lumuhod si Steve. Ang sama-sama ng pakiramdam niya. Kaya naman ganun ang nasabi niya.
Nagpadala siya sa bugso ng damdamin niya. Patawarin mo na ako. Huwag ka nang umalis. Hindi ko kaya. Umismid si Ivy. Pero nakaya mo kong saktan? Sira ulo ka. Nagumpisa ng umiyak si Steve dahil sa takot kung hindi niya mapipigilan ngayon, ang misis niya ay tuluyan na itong mawala sa buhay niya. I'm really sorry, Ivy. Bigyan mo ako ng chance. Itutuwid ko ang pagkakamali ko. Sinamahan siya ng tingin ni Ivy. Minahal kita ng totoo pero ang isinukli mo panloloko. Napayuko na lang si Steve at napakagatlabi. Nataranta siya nang mapansin niyang nagbitbit na ng maleta. Palabas ng kwarto si Ivy pero binalaan siya. Nabugbog din ang aabutin niya kapag pinigilan niya ito. Makalipas ang 1 oras na pagmamakaawa ay napaluhod na lang si Steve dahil hindi talaga siya pinakinggan ng misis niya. Laking pagsisisi sa part ni Steve kung bakit nagawa niya itong saktan. Naiiling siya na sinusunsen ito ng tingin kasama ang mga bata na sumakay ng taxi hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Habang si Ivy ay kanina pa niya pinipigilan. Ang mga luha ayaw niyang iwanan ang asawa pero hindi niya matanggap na niloko siya. Iiyak mo lang po yan, Mama. Magiging sakit mo po yan kapag hindi mo po nilabas po yung sama ng loob mo. At tuluyan ang napahagulgol si Ivy. Niyakap naman siya ng 2 bata na tila naging blessing nga sa kanya. Kapag lumaki kayo, huwag na kayong mag-asawa. Sakit sa puso lang talaga nga abutin nyo kapag stable na kayo sa buhay. Hindi na naman kailangan ng lalaki. Saad nga nito dahil sa bugso ng damdamin. Tumango naman ang 2 bata. Naging tsismoso tuloy ang driver dahil tumingin ito sa kanila sa review mirror. Nagpahatid muna sila sa isang hotel bago sila bumiyahe bukas papuntang probinsya. Doon sila sa lugar kung saan ipinanganak ang nanay niya. Pagkahinto ng taxi, sa isang hotel ay naunang bumaba ang kambal at inaalalayan siya. Wala na siyang lakas. Para kumilos pati katawan niya ay nanghihina din. Grabe talaga ang impact ng ginawa ni Steve sa kanya. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong nga ng bata. Inakbayan niya ang mga to. Mag-check-in na lang muna tayo sa hotel para kinabukasan babiyahe tayo papuntang probinsya. Pasensya na ako, nadamay kayo sa akin. Ginitan siya ng kambal. Okay lang po, sasama naman po kami sa'yo kahit saan ka magpunta. Si Natalia naman ang sumagot. Tumango naman si Ivy at nagpasalamat. Sa sumunod na araw samantalang si Steve ay walang ganang kumilos at pumunta sa opisina. Kahapon pa siya nag-text at tawag kay Ivy pero hindi na niya ito makontak. Labis-labis ang pagsisisi niya sa lahat ng nangyari. Kung nakinig lang siya rito ay hindi siya magkakasala. Ibinato ni Steve ang cellphone niya. Sa sobrang inis sa sarili, sinabunutan pa niya ang kanyang buhok out of frustration. Pero kung dito lang siya sa bahay, ay mababaliw siya kasi nandito ang lahat ng alaala nila ni Ivy. Maya-maya lang ay dahan-dahan na bumangon si Steve para maligo dahil papasok na lang siya ng opisina. Hindi na siya mag-aagahan kasi hindi pa naman siya gutom. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Napatiimbagang na lang siya. Nang pagbukas niya ng gate, ay nakaabang na pala si Josiel. Bumalik pa talaga pagkatapos mabugbog. Tigilan mo na ako, Josel. Ayoko maaligid ka na rito sa bahay ko. Umpisa pa lang, wala naman talaga tayo, di ba? Sumimangot naman si Josel. Nasabi mo lang yan dahil nabisto ka ng asawa mo. Kung wala, pagpatuloy pa rin. Sagot naman ni Josel na niyalandi siya. Naikuyom ni Steve ang kanyang kamao. Kasalanan mo to dahil nilalandi mo ko. Dahil nagpalindi ka rin. Huwag mong isisi sa akin lahat kasi dalawa tayong may kasalanan dito. Galit ang boses na sagot nga ni Josel. Agad niyang nilapitan ng babae at hinaklit na ang braso nito. Umalis ka dito. Alis! Itinulak pa niya ang babae palayo. Baka masaktan pa niya ito kapag naasar siya. Nasira ang pagsasama nila ni Ivy dahil rito pero may lapses dahil pinatulan niya ito. Pwede na tayo, di ba? Kasi hulay na kayo.
Nakangising tura ni Josiel. Sinamaan niya ito ng tingin. Agad na tumalikod si Steve para kunin ang kotse sa garahe dahil aalis na siya. Mabuti naman lumabas ang kasambahay. Nilakihan nito ang bukas ng gate kaya tuluyan na niyang inilabas ang kotse at pinatakbo palayo. 2 linggo ang nakalipas ay nasa probinsya na si Ivy kasama ang mga bata. Dito sa lumang bahay ng nanay niya sila nakatira ngayon. Malinis naman kaya okay lang tirhan. May mga kapitbahay so hindi masyadong tahimik. Mabuti na lang talaga dumating sa buhay niya ang kambal kasi kung hindi ay wala siyang kasamang lumayas. Lalabas lang po kami saglit, Mama. Paalam nga ni Natalie. Napangiti si Ivy. O sige, wag pumunta sa kung saan-saan ha. Tumango naman ang 2 bata. Nang maiwan na mag-isa si Ivy, ay bigla na lang siyang natumba kasi umiikot ang kanyang paningin. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo papunta ng kusina kasi nasusuka siya. Ang sama ng pakiramdam niya na para bang hinalukay ang sikmura, sobrang pait pa ng panlasa niya. Bawat suka niya ay wala naman laman at nararamdaman niyang may mga maliliit na kamay ang humaplos sa likod niya. Okay ka lang ba, Mama? May pag-aalala sa boses sa tanungan ni Natalia. Hindi eh. Naihilo ako. Ang sakit pa ng tiyan ko. Nagkatinginan ng 2 bata. Kukuha lang po ako ng mainit na tubig, Mama. Pagkatapos magsuka ni Ivy, ay inaalalayan siya ng bata na makaupo. Isinandig niya ang likod, sabay pikit ng mata, itutulog niya ito para mawala ang sama ng pakiramdam niya. Pagbalik ni Natalie, ay may dala na itong isang basong gatas at ito din ang nagpainom sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Ngumiti ang mga bata. Salamat din po. Kung hindi mo po kami kinupkop ay hindi naman namin po alam kung saan kami ngayon pupulutin. Sorry po, kami pa yata yung dahilan kung bakit kayo nagkagulo eh. Saad ni Natalia. Wala kayong kasalanan, okay? Choice ng asawa ko na magloko. Umilinga ang kambal. Pero sa amin po nagsimula ang gulo dahil akala po niya talagang anak mo po kami sa ibang lalaki. Sorry po talaga. Saad nga ni Natalia. Napahinga ng malalim si Ivy. Nagulat siya sa narinig kasi wala siyang ideya na alam ng mga bata ang naging gulo ni Steve. Hinaplos-haplos niya ang buhok ng kambal. Okay lang at saka hindi ko kayo sinisisi sa mga nangyari, okay? Siya talaga ang problema. Ngumiti ang kambal at niyakap siya ng sobrang higpit. 1 buwan ang nakalipas ay hindi pa rin talaga nawawala ang sama ng pakiramdam ni Ivy dahil sa pagsusuka niya. Sa nakaraang mga linggo ay nagpunta siya sa ospital para magpa-check up at nalaman niyang buntis pala siya. Napaiyak siya sa sobrang galak dahil matagal na niya itong pinapangarap pero dismayado at the same time kasi hiwalay na sila ni Steve. Natutuwa din ang kambal kasi may makakalaro na ang mga ito at hindi na kailangan mangapit bahay. Kinabukasan ay naisipan ni Ivy na pumunta sa bayan para bumili ng mga supply kasi nauubusan na sila. Gusto din niya kumain ng isda kaya kailangan niya talagang pumunta. Napabuntong hininga na lang si Ivy nang naisip niya na sobrang hirap pala na mag-isa na mabuntis. Wala kang mauutusan lalo na kapag nag-crave ng kung ano-ano. Kaya sobrang bilib niya sa mga single mom dyan na kinayang buhayin ng mga anak. Mabuti na lang may pera siyang naitabi kasi aabot pala siya sa ganitong punto ng buhay niya. Maya-maya lang ay lumabas na ng bahay si Ivy. Iniwan niya ang kambal sa pinsan niyang babae kasi hindi naman siya magtatagal doon. Makalipas ang 1 oras ay nasa bayan na si Ivy. Nabili na niya lahat ng pangangailangan niya at ng mga bata kaya nagpalakad-lakad na lang siya ngayon rito. Nag-grocery din siya. Dinamihan niya ng biscuit kasi mahilig ang kambal kumain, lalo na kapag gabi. Nakakagutom naman talaga ang lamig ng panahon sa probinsya. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Ivy nang may narinig siyang tumawag sa pangalan niya. Paglingon niya ay nakita niya
ang isang pamilyar na mukha ng lalaki. Hi, Ivy. Nakangiting sabi nga ni Fred. Tinasa niya ito ng kilay. Dahilan para matawa ito ng malakas. Familiar ang mukha mo ah. Saan ba tayo nagkita? Napatakip sa bibig niya ang lalaki at ngumisi na. Alalahanin mo kung saan. Hindi ko sasabihin sa iyong pangalan ko. Sagot nga ni Fred. Napangiwi na nga lamang si Ivy. Nagkibit balikat siya at tumalikod sabay lakad nga ng mahina. Grabe ka naman. Hindi mo na talaga ako naalala? Kinalimutan mo na pala ang childhood friend mo? Napanganga si Ivy. Fred, naku naman. Kumusta ka na? Agad siyang lumapit rito at nakipagkamay. Ang tagal na nilang hindi nagkita. Paiba-iba kasi sila ng tirahan noong nabubuhay pa ang magulang niya. Oo, kailan ka lang nakabalik sa lugar na to? Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ngayon. Sabi nga ni Fred. At nagyakapan nga silang dalawa. Buwan na rin. Doon ako nakatira sa lumang bahay ni nanay. Dalaw ka naman doon, kwentuhan tayo. Ngiting-ngiti nga si Fred. Kapag hindi ako busy, pupuntahan kita doon. Magdadala ako ng maraming pasalubong. Tugon ni Fred. Kahit wala ng pasalubong basta pumunta ka lang. Tumango-tango si Fred. Pagkatapos nilang magkumustahan, ay naunang umalis ang lalaki kasi may trabaho pa daw ito. Natuwa naman si Ivy kasi nagkita sila ulit ni Fred. Ang liit pa lang nila noon na naglalaro sa labas ng bahay. Hindi niya na itanong kung kumusta na ang mga magulang nito ngayon. Pag-uwi niya ay nasa bahay na ang kambal, naglilinis at nagluluto, kaya mas magaan ang pagbubuntis niya. Kahit nga ang paghuhugas ng pinggan ay sila na ang gumagawa. Sa sumunod na buwan ay naging bisita niya si Fred. Ang dami nitong dalang pasalubong at nagkwentuhan lang sila saka nagkumustahan. Nalaman niya na hindi pa nag-asawa ang lalaki kasi ang nag-iisang girlfriend ito na balak nitong pakasalan ay itinanan ng iba. Nakakalungkot naman. Parte talaga ng relasyon ang problema, lalo na kung sobrang weak ang partner na labanan ng temptation sa paligid. Sa pagpunta ng kaibigan niya, ng isang beses ay nasundan ng nasundan hanggang sa naging karamay niya ito sa kanyang pagbubuntis hanggang siya ay nanganak. Sobrang hirap ng pinagdaanan niya pero thankful siya kasi palaging nandyan si Fred para alalayan siya. Ang sanggol na iniluwal niya ay lalaki kung titingnan niyang maigi ay kamukha talaga ito ni Steve. Tuwang-tuwa din ang kambal kasi may kapatid na ang mga ito. Nandito na sa bahay ngayon si Ivy, ilang araw lang siyang nagstay sa ospital at nandito pa rin si Fred. Anong plano mo? Tanong nga ni Fred. Karga-karga nito si baby Steven at isinayaw-sayaw pa. Wala. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Narinig niyang bumuntong hininga si Fred. Sigurado ka? Karapatan ng asawa mo na malaman na nagkaanak kayo. Isang beses lang nagkamali ay pwede pang patawarin kung paulit-ulit ay hindi na. Wala namang perpektong tao sa mundo. Umuwi ka na, tama na itong ginagawa mo. Naiiling nga na saad nga ni Fred. Napatingin nga si Ivy sa anak. May punok kaibigan pero hanggang ngayon hindi pa nga siya nakakaahon sa panloloko nito. Hindi ko alam. Wag na siguro. Sinamaan lang siya ng tingin ni Fred pero hindi siya nagpatinag. Isang taon ang nakalipas ay lumaki na ang anak niya kaya napagdesisyonan niyang pumunta ng Maynila palagi kasi siyang kinukulit ni Fred. Saan ba tayo pupunta, Mama? Tanong pa nga ni Natalia. Karga-karga niya si Steven papalabas ng pinto. Babalik na tayo ng Maynila, anak. Tumangutong naman ang bata. Ibig sabihin hindi na tayo babalik rito? Segundang tanong nga ni Natalie. Oo. Kukontakin na lang niya si Fred at ipaalam rito kapag nasa Maynila na sila. Baka pupunta pa rito na walang tao. Nang mabigatan siya kay Steven, ay ibinaba niya ito para makapaglakad at maasikaso niya ang kanilang mga gamit. Ilang oras ang nakalipas ay nasa loob na sila ng bus. Mabuti na lang nakasakay agad sila kanina pagdating nila ng terminal.
Samantalang si Steve ay wala ng ganang mabuhay. Puro na lang siya trabaho at wala na rin siyang pakialam sa kanyang sarili. Sinusubukan nga niyang kumontak ng paulit-ulit pero nag-iba na yata ng numero ang babae. Ang ikinainis niya ng sobra ay hindi siya tinigilan ni Josiel. Sunod ng sunod ito sa kanya kahit wala na siyang pakialam rito. Maya-maya lang ay biglang napatayo si Steve nang marinig niyang may nag-doorbell sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama at isinuot ang pambahay na tsinelas. Nasa bahay lang siya ngayon kasi wala siyang ganang lumabas, lalo na kung gumala. Nanlalaki ang mga mata niya nang pagbukas niya ng gate ay si Ivy ang kanyang nakita. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata. Baka na naginip lang siya, pero totoo talagang nasa harap niya ang misis. Ivy, ikaw ba yan? Tumawa ang babae. Hindi, kaluluwa lang to. Sarcastic na saad pa nga ni Ivy. Dahil sa sobrang tuwa na yakap na nga niya ng mahigpit ang babae. Hindi naman nag-react. Masaya ako na bumalik ka. Lumapit sa kanya ang kambal at nagmano. Nagulat siya dahil may isa pa nga na humawak nga sa kamay niya. Pumasok na muna tayo. Napagod ang mga bata sa biyahe. Siya na ang nagbitbit ng mga gamit nito papasok sa loob. Naupo kaagad sila sa sofa at ramdam niya ang sobrang pagod ng mga to. Bakit tatlo na itong batang dala mo? Ngiting-ngiti nga ang bata na tumingin sa kanya. Anak natin, buntis ako nung umalis noon. Dahil sa narinig, ay niyakap niya ng mahigpit ang bata. Hindi na iwasan ni Steve na maging emosyonal. Dahil sa nagawa niya, ay hindi niya nakasama ang anak. Wala siya noong mga panahong nagbubuntis. Naglilihi si Ivy. I'm sorry, anak. Ngumiti lang ang bata at hinaplos ang mukha niya. Tumulo ang luha niya nang halik-halikan nito ang kanyang pisngi. Ivy, alam talaga ni Steven kung sino ang papa niya. Nagpakandong sa kanya ang anak, kaya napugpog niya ito ng halik. Sa pagbabalik ni Ivy, ay biglang nawala ang nakadagan sa kanyang puso. Bumalik ang sigla niya at gusto na niyang magtrabaho. Nang umakyat ng hagdan ng kambal, ay sumunod si Steven. Kaya naiwan silang dalawa ni Ivy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya rito. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso at sobrang awkward ng kanyang pakiramdam. Parang bumalik sila sa pagiging strangers nito, pero okay lang. Kaya naman ayusin ang lahat. Ang importante ay bumalik. Kamusta ka na? Galit ka pa rin ba sa akin? Ngumiti si Ivy. Hindi na may babalik ang lahat ng nasira. I'm doing this for Steve. Nasaktan nga si Steve sa narinig. Pati ba ang pagmamahalan nila at relasyon ay hindi na maibabalik sa dati? I'm sorry, Ivy. Sad nga ni Steve. Wala siyang pakialam kung magiging ganito siya sa harap nga ni Ivy dahil kasalanan naman niya kung bakit sila nagkaganito. Okay na tayo. Hindi naman ako bumalik rito na may galit sa puso ko. At agad nga siyang lumapit kay Ivy at niyakap ito ng sobrang higpit. Maraming salamat. Tinapik-tapik naman ni Ivy ang balikat niya, kaya ako malma siya. Anong makakain mo rito? Nagugutom ako eh. Tara sa kusina. Hinila niya patayo si Ivy, hahawakan niya sana ang bewang nito pero umiwas nga ito sa kanya. Ang pangit mong tignan na. Ikaw lang itong manloloko na depres. Napahagat labi na nga lamang si Steve. Hindi siya magagalit dahil totoo naman. Gupitan mo ang buhok ko mamaya. Tanggalin mo na rin ang mahaba kong bigote. Tumawa nga si Ivy. Sige, pagluto mo muna ako. Oo naman, walang problema. Ipinaghila nga niya sana ng upuan si Ivy pero naunahan nga siya nito. Wala nang kasambahay? Naghanap na si Steve nang pwedeng mailuto para kay Ivy. Narinig niyang tumunog ang cellphone nito kaya kinuha sa loob ng bulsa tapos may ngiti sa labi ni Ivy nang makita kung anong meron. Nakaramdam ng panibugho si Steve kasi iba ang ningning sa mga mata nito. Wala na. Hindi siya makapag-concentrate kasi panay ang sulyap niya kay Ivy. Ngumingisi na rin kasi ito habang kinakalikot ang cellphone.
Talagang may kapalitan ng mensahe online. Nang makapaluto ay kumain na sila. Tahimik lang at walang gustong magbukas ng usapan hanggang sa matapos. Kinagabihan ay hindi pa inaantok si Steve, kaya nakipag-bonding siya sa mga bata sa living room kahit nakabukas ang telebisyon. Kamusta ka naman po dito pa? Nakangiting tanong nga ni Natalia. Napamahal na nga rin sa kanyang kambal. Proud din siya dahil tinuring nga ng mga itong pangalawang ama siya. Sobrang lungkot. Mabuti naman bumalik kayo rito. Nginitaan siya ng kambal. Siyempre naman po, sagot nga ni Natalie. Panay ang tikit ni Steven sa kanya, kaya natutuwa naman siya ng sobra. Kamusta naman kayo habang wala ako, lalo na ng mama niyo? Nagkatinginan ng kambal. Malungkot po pero kalaunan, nakakaya naman po ni mama dahil palaging nasa tabi niya si Tito Fred. Sabi nga ni Natalia na tila walang preno ang kanyang boses. Napailing na nga lamang si Steve at napakunot noo. Sino naman si Fred? Napalanok si Steve. Kinain naman ng pagsiselos ang sistema niya. Ganito pala ang pakiramdam. Ang sakit lang isipin. I think boyfriend po ni mama. Nakangiting sagot nga ni Natalie. Napatanga na nga lamang si Steve. Parang chinap-chop nga ang puso niya sa sobrang sakit. Hindi pwedeng mag-boyfriend si mama kasi married pa siya. Gate naman ni Steve. Napatakip nga sa bibig ang kambal. Ay, sorry po. Tura na nga lamang ni Natalie. Nanghihina si Steve, kaya pinapunta na niya sa kwarto ang mga bata. Napahinga siya ng malalim dahil akala niya ay gaya pa rin ng dati ang lahat. Pero nakalimutan niya na siya pala ang sumira sa magandang samahan na iyon. Makalipas ang ilang minuto ay hindi makatulog si Steve, kaya naisipan niyang lumabas ng kwarto. May kaunting siwang sa pinto ng kwarto na kinaroroonan ni Ivy, kaya napasilip siya rito at nakita niyang hinahaplos nito ang likod ng anak nila para makatulog. Nagulat si Steve dahil biglang bumukas ang pinto at lumabas ng pinto ang anak para yakapin siya. Kumalas ito at hinila siya papasok ng kwarto. Nahihirapan ba siyang matulog? Tanong nga ni Steve. Hindi naman. Sadyang nagpapalambing lang. Gabi na, matulog ka na. Tila concerned na saad naman ni Steve. Nginitaan lang siya ng babae. Matulog ka na rin. Ako nang bahala sa kanya. Tinitigan ni Steve sa Ivy. Anak natin siya, kaya dalawa tayong mag-aalaga. Kinarga niya si Steven at ipinahiga niya sa kanyang braso, saka isinayaw-sayaw para makatulog. Napatingin siya kay Ivy na nahiga sa kama, tapos kitang-kita niya ang makinis nitong bias dahil sobrang ikli ng suot na pang-ibaba. Matagal matulog ang batang yan. Sasakit pa ang binti mo at braso. Ngumiti nga si Steve. Okay lang, walang problema. Kahit pa paano ay makabawi man lang siya sa pagkukulang niya rito. Ipahiga mo at tabihan mo na lang para hindi ka mapagod. Nagsasalita sa Ivy pero nakapikit ang mga mata. Mamaya na lang. Mukhang papatulog naman na siya eh. Tumango naman ang babae. Isang oras talaga siyang nakatayo at nagsasayaw bago nakatulog ang anak. Nang tingnan niya si Ivy, ay naghihilik na ito. Maya-maya lang ay inilapag na ni Steve ang bata sa tabi ni Ivy. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad sa isip niya. Nasasaktan siya sa pagbabago nito pero alam niyang siya ang dahilan. Kinumutan niya ang mag-ina niya bago siya lumabas ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay pinunasan niya ang tumulong luha sa mga mata niya. Kinabukasan ay nagising si Steve dahil tumalo ng anak sa kanya. Sinundan naman ito ni Ivy para hindi siya maistorbo, kaya nagkatitigan sila. Kumakabog ang dibdib niya kasi sobrang ganda nito kahit bagong gising. Magandang umaga. Pasensya na kung naabala ka ni Steven. Ngumiti si Steve. Okay lang, walang problema. Nang tumawid sa katawan niya ang anak para pumunta sa kabilang gilid, ay muntik na itong mahulog sa kama. Mabuti na lang nahawakan ni Ivy
Pero nakapatong ang katawan nito sa kanya. Parang nabuhay ang natutulog pang diwa ni Steve nang dumikit ang maumbok na suso nito. Sa kanyang dibdib ramdam niya talaga dahil wala itong suot na bra. Hawakan mo nga ang bata. Ang sagwa naman itong posisyon natin. Natawa ng malakas si Steve. Ito na yata ang unang masayang tawa niya. Nakasama niya sa Ivy magmula nang iwanan nga siya nito. Hindi nga ako nagreklamo na may dumikit eh. Sinapak siya ng mahina ni Ivy. Gustong gusto mo naman. Napangisi na nga lamang si Steve. Siyempre naman. Agad umalis si Ivy nang hawakan niya ang bata at nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Si Ivy naman ay sobrang kinakabahan nang magkadikit ang katawan nila Steve kahit iparamdam niya rito na wala siyang pakialam pero mismong utak, puso niya at katawanan ay ito pa rin ang kailangan. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi sumunod sa kanya ang lalaki dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas ang isang oras ay nasa loob lang siya ng kwarto, nakadapa sa ibabaw ng kama dahil katatapos lang niyang maligo. Maya-maya lang ay narinig niyang may kumatok sa pinto pero hindi siya bumangon. Pasok, bukas yan. Saad nga ni Ivy. Kumain ka na ba? Tanong ni Steve. Ang bilis niyang nakababa sa kama nang marinig niya ang boses ng lalaki. Busog pa ako. Akmang bubuksan nga niyang pinto pero naunahan siya ni Steve. Bumalik ang kaba niya ng sobrang seryoso nang tingin nito sa kanya. Ang ganda mo pa rin. Kaya hindi ko kayang nakikita ka lang o nakakasama. Mas gusto kong may gagawin din sa'yo. Nadadala siya sa titig ni Steve kaya hindi siya nakapag-react nang siilin siya nito ng halik sa labi. Nagpatianod lang siya hanggang sa bumaba ang halik nito sa leeg tapos ang kamay ay nakahawak na sa kanyang dibdib at dikit na ito. Muntik nang matanggal ang damit niya, mabuti na lang natauhan siya kaya naitulak niya ito. Nagiinit na ang pakiramdam ni Ivy. Any moment ay bibigay na siya. Mabuti na lang ay natauhan pa siya. Ang lalim ng buntong hininga niya na lumabas ng pinto at hawak-hawak ang dibdib niyang kumakabog. Kinagabihan ay nasa living room silang lahat. Halos hindi makatingin ng diretsyo si Ivy kay Steve dahil sa hiya. Naiinis siya dahil nagngiting aso pa ito sa kanya. Kung may mahawakan siya, ngayong matigas na bagay, ay ibabato niya talaga rito. Ang tahimik mo naman yata. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Steve. Pinangga pa nga nito ang balikat niya pagkaupo sa tabi niya. Oo naman. Ngumisi si Steve, pinagtripan talaga siya nito. Sigurado ka? Bakit parang hindi? Kanina ko pa kasi napapansin na laylay ang uso mo. Sinuntok niya ang balikat nito. Usisero, kapatid ng chismoso. Natawa ng malakas si Steve dahilan para mapatingin nga sa kanila ang mga bata. Naisip ko lang na baka dismayado ka kasi umiwas ka kanina. At nagsisisi ka kung bakit ginawa mo yun. Kinurot niyang tagiliran nito nang paulit-ulit at pinanlakihan nga ito ng mga mata. Tumahimik ka nga. Natigilan sa Ivy ng humiga nga. Sa kandungan niya si Steve at tumihaya ito sabay titig sa kanya. Namimiss ko ng sobrang ganitong bonding natin. Ngumiti lang si Ivy. Kinagabihan ay dumistansya siya ng kaunti kay Steve dahil kung magkakalapit silang dalawa ay talagang ipagkakanulo siya ng kanyang sarili. Pero ito pa rin talaga ang lapit ng lapit sa kanya. Yumayakap, umaakbay, tapos minsan ay inaamoy ang buhok niya. Papatulog na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok Steve na hila-hila ng anak. Anong ginagawa mo dito ha? Pinanliitan nga niya ng mata ang lalaki pero tinawanan lang siya nito. Dito daw ako matutulog, sabi ni Steven. Binata niya ang una ni Steve. Asa ka, hindi pa marunong magsalita ang bata. Gumanti din sa pagbato ng una ng lalaki kaya natamaan ang bibig. Dali-dali siyang bumangon at sinipa ang tuhod nito kaya nagsuntukan silang dalawa.
Natigil sila nang tawang-tawa ang kanilang anak. Sobrang priceless ng tawa ni Steven. Natigilan si Ivy at humiga sa kama nang mapansin niya ang lagkit ng titig ni Steve. Nagtalukbong siya ng kumot para hindi ito palaging titingin sa kanya. Marami namang kwarto itong bahay kaya doon na lang kayo ni Steven. Gusto ko matulog ng mag-isa ngayon. Naramdaman na nga lamang ni Ivy na may brasong pumulupot sa katawan niya. Dito na lang kami matutulog. At napansin na lang niyang nahiga na ang dalawa kasi lumundo ang kama. Isang buwan ang nagdaan habang si Steve natutuwa naman kahit papaano ay unti-unting bumabalik sa dati ang samahan nila ni Ivy. Gumagawa siya ng paraan at bumabawi siya nang sa ganun ay hindi siya baliwalain nito. Gaya na lang ngayon bago siya umuwi ng bahay ay bumibili siya ng pasalubong, bulaklak, tsokolate at iba't ibang regalo na palagi niyang ginagawa. Hindi niya iniisip ang gastos, basta nakikita lang niya itong sumasaya. Pagdating ni Steve ay napangiti siya dahil sinalubong siya ng anak. Tuwang-tuwa ito nang makita siya at nagpakarga. Dumating ka na pala. Halika rito, may sasabihin ako. Pumasok agad siyang kusina nang marinig ang boses ng babae. Nakangiti ito nang iabot niya ang dala niyang pasalubong at nagpasalamat naman ito. Anong sasabihin mo? Inabutan nga siya ng tubig na Ivy at tamang-tama uuuhaw nga siya, kaya tinanggap niya ito. Dadaan dito sa bahay si Fred. Galing kasi siyang probinsya. Baka magtaka ka kapag nakita mo siya, kaya nagpaalam ako. Tumango lamang si Steve, hinintay niyang sabihin ito kung sino si Fred, pero wala man lamang siyang narinig. Bantayan mo muna si Steven ha, magbibihis pa ako. Sige, saad ni Ivy. Pero ang totoo ay nagseselos siya. Gusto niyang magmukmok sa loob ng kwarto para pagdating ng lalaki ay hindi niya ito nakikita. Bandang gabi ay gutom na si Steve. Nakatulog siya kanina sa pag-iisip ng kung ano-ano. Napahinto siya nang paghakbang niya sa hagdan ay nakita niya sa ibaba si Ivy kasama ang isang lalaki na seryosong nag-uusap. Sinalakay ng sobrang selos ang puso niya sa nakikitang tagpo. Nang tuluyan na siyang nakababa ay nagngitian lang sila ng lalaki pero hindi sila ipinakilala ni Ivy sa isa't isa. Pagpasok niya sa kusina ay nadatnan niya si Natalia na umiinom ng tubig. Kumain ka na po, Papa. Ipinaghanda na kita ng makakain mo. Lumamig na yan. Saad pa nga nito. Mabuti pa itong bata na alala nga siyang ipaghanda ng hapunan. Salamat anak. Napabuntong hininga ito at huminga nga siya ng malalim. I'm sorry po. Sana makagawa kami ng paraan para magkaayos at magkabalikan na po kayo ng tuluyan ni Mama. Malungkot ang boses na saad ni Natalia at agad itong tumakbo palabas ng kusina. Napakunot naman ang noo ni Steve dahil hindi niya alam kung bakit humingi ng tawad ang bata sa kanya. Nanghihina ang pakiramdam ni Steve na naupo at nag-umpisang kumain. Magkakasakit pa yata siya dahil sa pagseselos. Kaunti lang and nakaya niyang kainin kaya uminom na lang siya ng tubig at tumayo para ligpitin ang nasa mesa. Naghuhugas siya ng pinggan nang maabutan siya ni Ivy. Kumain ka na? Hindi siya umimik at ipinagpatuloy lang niya ang ginagawa. Napahagat labi nga siya nang silipin nito ang kanyang seryosong titig. Tapos na. Di naman ni Ivy ang leeg niya at noo. Wala ka namang sakit pero ang tamlay mo. Saad nga ni Ivy. Umikot ang mga mata ni Steve. Bakit kaya ang manhid nito? Umuwi ng bisita mo. Napabuntong hininga siya nang makitang masayang-masaya si Ivy dahil siguro kay Fred. Oo, sasama nga sana ako sa kanya pero hindi siya pumayag. Kaya yun, napayo ko na lamang si Steve. Kailan ba niya iindahin ang sakit sa puso niya? Magpahinga ka na. Ako nang bahalang maglinis ng kusina. Presenta na nga lamang nito. Kumunot ang noo ni Ivy pero pinisil niya ang braso nito. Sigurado ka? Hindi naman ako pagod kaya pwedeng ako nalang bahala dito. Tumango si Steve.
Pagkalis ang babae napasandik siya sa dingding at tumingala nga sa bubong sabay haplos sa dibdib niya. Okay ka lang, Papa? Tanong ni Natalie. Napaayos ng tayo si Steve at nginitian ng bata. Oo naman. Hinawakan ng batang kamay niya. Alam ko po na hindi. Sobrang guilty po namin ng kapatid ko kasi kami talaga ang dahilan ng gulo ninyo eh. Nakagawa ka ng kasalanan dahil akala mo nagkaanak si Mama sa iba. Sabi ulit ni Natalie. Nagulat si Steve sa narinig. Hindi niyo kailangan humingi ng tawad sa akin. Ako ang may kasalanan dahil naging mahina ako. Ako ang dapat sisihin kasi nagloko ako. Napamahal na kayo sa akin at tinuring ko na kayong totoong anak ko, okay? Tumango naman si Natalie at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat po, saad nga ni Natalie. Sa edad ng mga ito ngayon, ay kailangan talaga ng kalinga ng isang magulang. Mabuti na lang sa kanila napunta, kung hindi ay baka mapapahamak pa. Pag-alis ng bata ay naiwan na mag-isa si Steve, sarili lang talaga ang sinisisi niya sa pinagdadaanan niya ngayon. Ayaw niyang manisi ng mga batang walang alam dahil gusto niyang lumaki ang mga ito sa matiwasay na pamilya. Sa sumunod na buwan ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Steve dahil paulit-ulit na bumalik sa bahay niya si Fred, kaya ang selos niya ay walang katapusan. Gusto niyang bumawi kay Ivy, kaya nagbibigay siya ng kung ano-ano ipinaramdam niya na mahal niya ito. Hindi mo ba nagustuhan ng mga binibigay ko? Napatitig sa Ivy sa kanya. Nagugustuhan ko naman. Ang lapad ng naging ngiti ni Steve. Talaga? Humiti ka nga kung ganun. Agad namang inunat nga ni Ivy ang bibig nito. O hayan, okay na ba? Napabuntong hininga na nga lamang si Steve pero ngumiti pa rin siya. Sige na nga, okay na yan. Sa sumunod na araw ay umuwi si Steve na hindi niya nadatnan sa bahay si Ivy. Umalis daw ito kasama si Fred at hindi alam ng mga bata kung saan nagpunta. Naikuyom niya ang kanyang kamao at umigting ang panga niya. Nagtitimpi lang talaga siya pero ngayon ay hindi na siya papayag na ganituhin na lang. Nasa itaas ang kambal kasama ni Steven habang hinihintay niya ang pag-uwi ni Ivy. Samantalang si Ivy ay nagmamadaling umuwi kasi iniwan lang niya ang mga bata sa bahay. Sumama siya kanina kay Fred dahil may ipapadala siyang pera para sa kamag-anak. Nagulat siya nang pagdating ng bahay ay nadatnan niya si Steve na walang kangiti-ngiti. Nasaan ang mga bata? Tanungan ni Ivy. Hindi siya nito tinignan ng magsalita ito. Bakit akong tatanungin mo? Ikaw ang nandito sa bahay. Huminga ng malalim si Ivy dahil tumaas na nga ang boses ng lalaki. Umalis lang naman ako saglit. Talaga lang ah? Bakit ang tagal mong bumalik? May ginawa kayong milagro ng lalaki mo? Nagtitimpi lang si Ivy sa lahat ng ayaw niya ay aakusahan nga siya ng hindi maganda kung gayong wala naman siyang ginagawang masama. Ako pa talaga ah. Ako pa talaga. Nung nagloko ka, hindi ka nakarinig ng kahit na anong masamang salita sa akin. Kahit na pumunta pa rito ang kabit mo. Mahiya ka naman. Akmang lalagpasan niya ang lalaki nang hawakan nito ang braso niya. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Pinagsisisihan ko na ang nagawa kong kamalian pero bakit pa ulit-ulit mong binabanggit yon? Nakapamewang nga sa Ivy na tumingin kay Steve. At bakit hindi? Dahil pinag-isipan mo ko ng masama. Kung iisipin mabuti, anong pakialam mo? Hiwalay na tayo, di ba? Ikaw ang nagloko. Ikaw ang naging mahina. Kitang-kita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Steve. Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit sinasaktan mo ako ng ganito? Bumaba nga ang boses ni Steve. Oo, napatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun nakalimot na ako at pwede mo na akong pakialaman. Magagalit ka na parang pag-aari mo ko? Naiiling si Steve na tinalikuran siya at narinig na lang niya ang tunog ng umaandar na kotse sa labas. Nanghihina si Ivy na umaakyat ng hagdan para puntahan ang mga bata. Kinagabihan ay nakatulog si Ivy na hindi alam kung nakauwi na si Steve. Bumangon siya
upang tingnan ng anak at nakita niya itong nasa tabi niya. Mama, gising ka pa ba? Narinig niyang tanong ni Natalia. Nasa labas ng kwarto ang bata. Oo. Dahan-dahang bumangon sa Ivy sabay baba nga sa kama. May umiiyak po sa kusina, Mama. Sabi nga ni Natalia. Napakunot noon sa Ivy. Ha? Sino? Binuksan niya kagad ang pinto at nakita niyang namumutla ang bata. Hindi ko alam, ang hina kasi tapos nakapatay ang ilaw. Biglang nakaramdam ng takot sa Ivy. Nasaan si Natalie? Huminga ng paulit-ulit si Natalia, kaya pinakalma niya ito. Iniwan ko sa ibaba po, iinom po sana kami ng tubig eh. Sagot ni Natalia. Agad niya itong isinama sa pagbaba ng hagdan para puntahan si Natalie. Walang tao sa living kaya nag-alala na si Ivy. Sobrang dilim ng kusina kaya hinawakan niya ang kamay ng bata para pindutin ang switch. Nang mabuksan ang ilaw ay tumambad kay Ivy. Nayakap ni Natalie si Steve na umiiyak. Namumula ang lalaki na halatang lasing na lasing. Matulog na kayo. Ako nang bahala rito. Agad namang tumayo ang bata, sabay hawak nga sa kamay ng kambal at umalis ng kusina. Umayos na nga po si Steve at napatitig nga sa kanya. Bakit nagpaiwan ka? As if may pakialam ka sa akin. Huminga ng malalim si Steve. Ganon din si Ivy. Ayoko ng gulo, Steve. Pwede naman siguro na tumira tayo sa isang bahay na tahimik lang, diba? Ngumiti ng pilit ang lalaki. Ayoko rin ng gulo. Pero inuunahan mo ko. Napakunot ang noon ni Ivy. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Balungkot ang mga mata ni Steve na tumingin sa kanya. Hindi mo alam ang impact ninyo ni Fred sa akin. Mas mabuti pang mawala na lang ako dito eh. Nanlalaki ang mga mata ni Ivy nang makitang tumayo si Steve at kinuha ang kutsilyo sa lagayan. Bago pa nito masaksak ang sarili, ay nilapitan na niya ito para agawin. Nahihibang ka na ba? Ha? Kung gusto mo magpakamatay, ako na lang. Gusto mo ha? Napopo si Steve. Agad niyang binalik ang kutsilyo at hinila nga itong nakaupo palabas ng kusina. Nasasaktan kasi ako eh. Ayoko na nakikita ka na masaya sa iba. Bakit hindi na lang ako? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Nangungusap na saad nga ni Steve. Hilam na sa luha ang mga mata ni Steve, kaya dito na nakaramdam ng awa si Ivy. Akala siguro ng lalaki na may relasyon sila ni Fred, gayong wala naman. Lumapit siya rito, niyakap niya ito ng sobrang higpit at pinunasan ng mukha. Ang dami yata nitong nainom kasi amoy na amoy niya ang alak sa bibig nito. Tahan na. Hindi bagay sa'yo ang umiyak. Baka isipin ng mga bata na kinakawawa kita. Tumingin sa kanya si Steve. Masaya ka na ba talaga sa iba? Tanong pa nga nito. Pinitik niya ang magkabilang tenga ni Steve. Sino namang nagsabi sa'yo na boyfriend ko si Fred ha? Ang lalim ng muntong hininga ng lalaki. Ang kambal. Napahawak sa noon niya si Ivy. Ikaw talaga. Naghahanap ko lang na ikakasakit ang kalooban mo. Kababata ko lang si Fred. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na uuwi ako dito eh. Nakakahiya ka. Napangiti nga si Steve. Pagkatapos, makapag-isip-isip. Talaga? Baka sinasabi mo lang yan para pagainin ang kalooban ko. Nagdadabog nga si Ivy na tumayo. Bahala ka nga kung ayaw mo maniwala. Hinila ni Steve ang kamay kaya napaupo na nga lamang siya sa tabi niya. Niyakap siya nito ng mahigpit at kitang-kita na nga niya ngayon ang saya sa mukha nito. Naniwala naman ako sa'yo. Ngumusa si Ivy. Mabuti naman kung ganun. Para matapos na yung kahibangan mo. Nang makapag-usap na sila, ay tumayo na silang dalawa at inaalalayan itong makaakyat ng hagdan. Hindi na siya sumama sa loob ng kwarto dahil inaantok na siya. Kinabukasan, si Steve naman ay nagising na masakit ang kanyang ulo. Napabuntong hininga siya nang maisip ang pinagagawa niya kagabi. Agad siyang napatingin sa pinto nang biglang bumukas at pumasok si Ivy na may dalang plato. Magandang umaga. Tinasan siya nito ng kilay. Maganda pa rin palang umaga mo pagkatapos mong malasing kagabi at kung ano-anong iniisip mo. Hay nako,
Sira ulo ko talaga. Saad ni Ivy habang umirap. Napayo ko si Steve dahil nahihiya siya. Lasing lang ako kagabi. Pero totoo naman yung sinabi ko Nagsiselos ako. Tinasan siya ng kilay ni Ivy. At bakit naman? Nagpaliwanag na ako sa'yo, di ba? Huminga ng malalim si Steve. Nakarma na ako nang iwanan mo ko. Pero please, magbalikan na tayo. Hinawakan ng kamay nga ni Ivy at ni Yugyug. Naupo sa tabi niya si Ivy at sinubuan nga siya ng lugaw. Gusto mo talaga makipagbalikan sa akin? Ngumiti si Steve. Oo, kahit araw-araw pa kitang ligawan. Tumaas ang kilay ni Ivy. Ayoko maniwala sa'yo. Hinalikan niya sa pisngi nang mabilisan si Ivy. Oo nga, bahala ka. Basta kapag nagkamali ka ulit, pasensyahan na lang tayo. Tumango-tango naman si Steve. Ilang linggo ang nakalipas, ay walang sinayang na oras si Steve. Ipinapakita niya talaga kay Ivy na deserving siya sa pagmamahal nito. Nag-aalaga siya ng mga bata pagdating niya galing trabaho at tinutulungan niya ito. Bumabawi siya kung saan siya may pagkukulang rito. Masaya si Steve dahil nakikita niya ang improvement. Biglang gumaan ang atmosphere ng kanilang pagsasama. Ginalingan niya ang panliligaw kasi parang bumabalik sila sa umpisa. Nasa living room ngayon si Steve nang lumapit si Ivy, yumakap ito sa kanya at kinukurot ang kanyang tiyan. Makakapasa ba ako? Ano sa tingin mo? Ang tamis ng ngiti ni Ivy na tumingin sa kanya. Overqualified na nga Hindi nakakilos si Ivy nang bigla niya itong siilin ng halik sa labi. Dali-dali silang naghiwalay nang marinig nila ang maingay na hakbang ng mga bata pababa ng hagdan. So tayo na ulit? Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. Napahagigik pa nga siya dahil nakikiliti siya sa hininga nito. Oo na. Yumakap siya kay Ivy. Sumali na rin ang mga bata. Tawang-tawa si Steven kasi kinikiliti ito ng kambal. Sa kabilang banda, si Ivy ay nakangiti na sumulyap sa asawa. Ibang-iba na ang aura nito ngayon nang magkabalikan sila. No doubt tinanggap na niya na minsan ay nagkamali ito sa relasyon nila, pero ang gaan sa loob na napatawad na niya ito. At the end of the day, tanging kamatayan lang magpapawalang bisa sa kasal nila. Okay ka lang? Tanong nga ni Steve. Oo. Sinapon nito ang pisngi niya. I love you. Saad ni Steve. Hinawakan din niya ang pisngi nito at kinurot. I love you too. Maghahalikan sana sila pero hindi natuloy dahil 3 bata ang nakatingin sa kanila. One day, walang masyadong ganap sa bahay dahil weekend kaya tumambay sila sa bakuran. Inaalis nila ang mahabang damo. Nagbubungkal na lupa para pagtaniman ng bulaklak. Naglilinis din ng pool si Steve pero lumalakas ang boses nito dahil sobrang kulit ng mga bata. Nang matapos ay lumapit ito sa kanya. Lumuhod na akala niya binibiro lang siya pero nang makita niyang naglabas ito ng singsing ay napatakip siya ng bibig. Will you marry me again, my wife? Tanong nga ni Steve. Biglang tumulo ang luha ni Ivy. Yes, of course yes. Sad nga nito. Dahil nakita naman niya ang sinseridad ni Steve kahit na nga nagkamali siya. Pagkasuot ni Steve ng singsing sa kanya ay tumalon-talon silang dalawa. Pagkalapat ng kanilang labi ay may biglang nagsaboy sa kanila ng tubig. Pagtingin nila ay si Steve na tuwang-tuwa. Hinabol nila ito dahil biglang kumaripas ng takbo. Pagkayakap nila sa anak ay nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Makalipas ang 1 buwan ay ikinasal sila ulit ng asawa. Kumuha din ito ng reception para sa pupuntang bisita at present si Fred na pinagseselosan nito. Natatawa siya nang maisip na muntik pa itong magpakamatay dahil sa kababata pero naging magkaibigan ng 2 kalaunan. 2 years later, Tignan mo nga ang anak mo. Kinain na ang damo sa bakuran. Nagluluto siya sa kusina at ito ang bumungad nga. Bakit hindi mo sinaway?
Magpunta ka pa talaga rito para magsumbong ah. Pinukpok niya ng sandok ang braso ng lalaki. Nadagdagan nga ng dalawang anak nila, kaya mas lalong maingay ang bahay nila. Ayaw nilang makinig sa akin. Tumaas ang kilay ni Ivy. Kung ganon, hindi ikaw ang ama kasi hindi naman nakikinig sa'yo. Sumimangot na nga lamang si Steve. Pero lumapit ito sa kanya para yumakap at maglambing. Blessings naman ng anak eh, kaya okay lang maubos ang buhok natin sa stress. Natawa na nga lamang sa Ivy. Kaya nga mahal na mahal kita dahil ang sipag mo, hindi lang sa paghahanap buhay kundi sa paggawa din ng bata. Napairap pa nga ito. Saka nagkatawanan sila at biglang lumapit naman ang 4 nilang mga anak at nag-family hug nga sila. Ngumiti lang si Steve. Kahit marami na silang mga anak, ay nagtutulungan naman silang mag-alaga para walang away. Ang sikreto nila ay magmahalan lang at wag mawalan ng respeto sa isa't isa. Hindi kailangan gumawa ng mali dahil lang sa nagkamali. Ang taong mahal mo, alamin muna ang totoo bago magdesisyon kasi pagsisisihan mo talaga ang lahat sa huli. Walang perpektong tao pero nasusukat ang desisyon mo sa buhay. Kapag naiipit ka na sa sitwasyon, ang mali ay masarap lang kung hindi ka nahuhuli. Ang pag-aasawa ay kailangan ng matinong pag-uusap at pag-iintindi kung magpapadala sa bugso ng damdamin ay magkakahiwalay talaga kayo. Higit sa lahat, kapag ang tiwala ay nasira, asahan mong hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Pero kung may pagpapatawad, ay madali lang tanggapin ang lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ivy at Steve. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Hidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin,
Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City,
Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo,
Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.